Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Ang aking mga magulang ay mga Kristiyanong may takot sa Diyos na nagsisikap na itanim ang parehong kabanalan sa amin, sa kanilang mga anak, sa pamamagitan ng paghikayat sa regular na pananalangin at pagdalo sa simbahan. Sa kabila ng kanilang pananabik na magbigay ng inspirasyon sa akin ng isang mapitagang espiritu, bilang isang teenager, nag-aalinlangan ako sa aking determinasyon na mamuhay ng isang madasalin at debotong buhay. Sa halip ay inuuna ang aking mga kaibigan, na ang sariling credo ay nagtaguyod ng malayang pagpapahayag ng sarili, walang pakialam kung ang gayong individualismo ay sumasalungat. Moral na utos at batas ng lipunan. Sa ilalim ng kanilang impluwensya, nagsimula akong mag-alinlangan at ipagwalang bahala ang lahat ng itinuro sa akin ng aking mga magulang tungkol sa Diyos at ang mga merito ng pamumuhay ng marangal, habang unti-unti kong tinanggap ang mga alituntunin at limitadong pananaw ng aking mga kaibigan. Sa pagyakap sa kanilang blueprint para sa buhay, ang dating malinaw na natukoy na linya sa pagitan ng tama at mali, moral at immoral, ay nagsimulang lumabo, at hindi nagtagal ay naging bahagi ng aking araw-araw na gawain. Sa pagiging isang tao na hindi ko makikilala o ng aking mga magulang, paminsan-minsan ay iniisip ko kung gaano kalaki ang mga pagbabago sa aking pagkatao. Gayunpaman, kahit na malinaw sa akin na unti-unti kong isinasara ang pinto sa Diyos at ang kawalang kasalanan na nais kong mapanatili, ang aking pagnanais na tanggapin sa loob ng aking mga kapantay na grupo ay kadalasang higit pa sa anumang pag-aalinlangan ko tungkol sa mga pagbabagong iyon. Parami ng parami. At sa kabila ng mga babala ng aking mga magulang, nadala ako sa mundo ng aking mga kaibigan, isang mundo ng mga hijack, pagsuway, at kawalang interes. Habang ang mapanlinlang na mga sanga ng kasamaan ay nagsimulang lumaganap, humahagibis, at umanib sa aking kaluluwa, ang pagsuway sa mga batas at paniniwala na nagpapahiwatig o nagpahiwatig pa nga ng mga moral na utos, mga kilos na ginawa ko upang makuha ang pabor ng aking mga kaibigan, ay naging isang bagay na nakita kong kapana-panabik at kung minsan magudyok. Habang nagbabago ang aking personalidad, ganoon din ang paraan ng pananamit ko, at ang dalas ng pagdalo ko sa simbahan ay nabawasan, habang ginagawa kong prioridad ang paggugol ng oras sa aking mga kaibigan. Habang ang anak ng kadalisayan ay naging isang malayong alaala, ang aking lumalagong pagkakalayo sa taong matuwid na minsan ay nagpatindi sa aking panloob na alitan, na nagpapahirap sa pagwawalang bahala sa nag-umang pagkakasala at pananabik sa aking puso na muling maranasan ang pakiramdam ng kapayapaan at pagkakaisa ng sarili. Na ang pananampalataya at relihiyosong pagtalima ay minsan nang ipinagkaloob. Bagamat madalas kong malungkot, nilabanan ko pa rin ang pagnanais na bumalik sa buhay na iyon ng kabanalan hanggang sa ako ay naging lubhang hindi pagkakasundo sa aking mas malalim, mas matalinong sarili na, sa bandang huli, tila sa aking sarili at sa aking pamilya ay walang iba kundi isang multo. Tulad ng gusto kong sabihin sa iyo na binago ko ang aking buhay sa pamamagitan ng dedikasyon at pagpapasya mula sa puntong iyon, ang pattern na itinakda ko para sa aking sarili ay nagpatuloy hanggang sa pagtanda. Bilang isang babaeng may karera, naghanap ako ng panandaliang aliw sa pakikipagtalik at nakapipinsalang mga gawi upang makayanan ang stress at punan ng kawalan na iniwan ng aking kabiguan, dahil man sa katigasan ng ulo o kasiyahan, na umayon sa aking mas malalim na pagkatao sa pamamagitan ng panalangin, sa pagsisikap na may sama ang isang espiritual na dimensyon sa aking sekular na pag-iral. Dahil sa aking matinding kawalang kasiyahan, paminsan-minsan ay sinasabi ng aking mga kaibigan at pamilya ang kanilang mga alalahanin, na hinihimok akong ihinto ang mga gawin na hindi nakatulong sa aking pinakamataas na kabutihan at bamaling sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsunod sa ritual. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na kumbinsihin ako, hindi ko pinansin ang kanilang mga mungkahi, gayon din ang banayad na mga siko na matatanggap ko mula sa aking intuition. Sa araw ng aking NDE, naghahanda na akong umalis para sa trabaho nang bumagsak ako sa sahig pagkatapos ng biglang mawalan ng malay. Nang ako ay magkamalay, agad kong napagtanto na ako ay naglalakbay patungo sa isang madilim ngunit malayong liwanag, isang uri ng bituin, na tila unti-unting lumiwanag habang ako ay humaharurot patungo dito sa bilis ng kidlat. Bagaman hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari, alam ko, sa aking tumaas na estado ng kamalayan,
na ako ay nasa labas ng aking katawan at lumilipat patungo sa isang destinasyon na umiral hindi lamang sa kabila ng pisikal na mundo ngunit sa kabila ng universo ng oras at espasyo mismo. Habang naglalakbay ako sa lagusan, nalaman ko ang isang hindi pisikal na nilalang na biglang sumulpot sa harapan ko. Ang anghel o liwanag na nilalang, na ang mga katangian ay hindi may larawan, ay nakipag-usap sa akin sa telepatiko na ito ang aking magiging gabay at kasama sa tagal ng aking ekskursyon sa lagusan, at sa panahon ng aking paggalugad sa impyernong kaharian kung saan bigla kong nasumpungan ang aking sarili. Habang sinasalakay ng mga alon ng nakakapasong init, iginala ko ang aking paningin sa tanawin ng misteryosong lugar na iyon upang masdan ang mga agos ng nagniningas na magma na dumadaloy sa tigang na kaparangan at nakakapasong mga sulok ng apoy na humahampas sa kalangitan. Mula sa isang pinanggalingan malapit sa akin, nakinig ako sa mga hiyawan ng mga kaluluwang nagdadalamhati na napapailalim sa isang kapahamakan na iniayon sa kalikasan at kalubhaan sa mga partikular na kasalanan na kanilang ginawa, at ang lalim ng kanilang epekto sa kaluluwa. Sa magkahalong takot at kuryosidad sa lugar na iyon ng walang humpay na kapighatian, nakita ko sa loob ng apoy ang hindi masasabing pagdurusa na dinanas ng mga kaluluwang iyon, pinarusahan dahil sa pagsuko sa kasakiman at egotismo, o dahil sa pagdurusa na idinulot nila sa iba dahil sa kanilang kawalang galang. Sa aking pagkabalisa, nasaksihan ko sa kailaliman ng nagniningas na hukay, ang pahirap na ginawa sa mga dating iginagalang na pastor, bilang kabayaran sa kanilang kasamaan at kawalan ng habag. Napahiyaw ako sa sindak at dismaya habang pinakikinggan ko ang koro ng kanilang paghihinagpis na mga pag-iyak at ang kanilang mga pagsusumamo para sa awa at pagpapatawad, sa lugar na iyon kung saan ang di napapatay na apoy ay hindi naghandog ng awa. Habang ang walang hanggang at matinding parusa ay tumagos sa kaibuturan ng kaluluwa ng isang tao, ang bawat sandali sa Netherworld ay nadama bilang isang mahabang panahon ng pagdurusa sa mga nahihirapan. Napaluha ako sa pagtitig sa dalamhati ng mga nagdurusa na kaluluwang iyon, at lalo pang namulat ako sa kakilakilabot na tadhanang naghihintay sa mga nakikipagbuno sa sexual na pagkagumon at pagkalulong sa droga. Habang tinatahak ko ang malaimpyernong tanawin, nasaksihan ko ang dalamhati ng mga isinumpang kaluluwang iyon na pinahihirapan ng masakit na tili ng mga taong kanilang ginawa ng kasalanan sa pamamagitan ng panggagahasa at pagpapahirap. Nang walang hanggang pagpapawalang sala na hindi nila maabot, tumingin ako habang ang mga kakatwang demonyo na namumuno sa sinumpa ay ngumingiti ng nakakatakot, na nagsasaya sa sadistikong kasiyahan habang sila ay nagdulot ng paghihirap at pagdurusa sa kanilang harapan. Ang oras ay walang kahulugan sa kailaliman, at ang mga kaluluwang nakakulong sa loob ng mga hangganan nito ay tiyak na gugugol ng walang hanggan na inuulit ang parehong siklo ng kalungkutan at panghihinayang sa lubos na kailan-awan ng kanilang maling gawain. Habang ginagawa kong sarili ko ang kanilang dalamhati, pagkabigo, at kawalan ng pag-asa, naramdaman ko ang mga alon ng kalungkutan at pagkahabag sa akin, at higit pa sa pagkilala na ang aking kaluluwa ay hindi mas dalisay o mas banal kaysa sa napakaraming kaluluwa na ako nakatagpo sa aking paggalugad sa Netherworld. Habang hinahagulgol ko ang malamang na pagkakakulong ko, biglang sinabi sa akin ng anghel na naglibot sa impyerno na oras na para bumalik sa Earth at hindi pa ito ang oras ko. Sinabi niya sa akin na binibigyan ako ng pangalawang pagkakataon na magsisi at magbalaan at ipahayag sa mundo na ang impyerno ay totoo at ang kawalang hanggan ay pinakamainam na iwasan. Binanggit niya ang tungkol sa sanga ng oliba na ipinaabot ng Diyos sa akin at ang nais ng Diyos na ako ay maging kanyang tagapagsalita ng babala sa mundo. Pagkatapos, medyo bigla, bumalik ako sa aking katawan sa isang kama sa ospital. Ang mga panahong ginugol ko sa impyerno ay nagsilbing paalala na tayo bilang mga tao ay dapat laging magkaroon ng kamalayan sa mga epekto ng ating mga kilos sa ating kaluluwa at sa puso, isipan, at kaluluwa ng iba.